Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboy Soul. Sa ngayon guys, may ginagawa tayong Kia Rio na ang issue nito guys ay ayaw lumamig or lumalamig naman minsan. Yung tubo lang ang lumalamig pero sa loob ng sasakyan ay mainit. So na-check natin guys nito guys, at ang isang dahilan nito guys ay ang ECB valve. So ang ECB valve ay naka-integral doon sa compressor unit. So clutchless to guys, hindi clutch type, kaya walang idea yung may-ari kung gumagana yung compressor. So makikita mo to sa scanner kung mayroon kang scanner, at matitest mo rin to. So ngayon guys, ito guys, tinatanggal natin na paloob ang radiator fan, radiator at saka condenser, dahil hindi natin pwedeng baklasin yung bumper gawa ng bagong repair ang bumper at sandamakmak na silicone ang nilagay. Kaya pagka tinanggal natin bumper, tayo ngayon problema, hindi natin maikabit ng maayos. So ito guys, sundan nyo lang yung video kung paano natin baklasin ng paloob. Kasi dapat sa harap yan ang baklas, dahil bumper lang baklasin tapos muna kagad ang condenser. So yan, tatanggalin nyo muna yung throttle, body, air filter box, air duct housing at radiator, fan, tapos radiator. So dumami yung trabaho natin dito dahil hindi natin alam na bagong repair pala itong sinilip ko lang. Bagong repair yung bumper, gawa ng may issue to ng gas or sabit sa bumper. So instead na makasira tayo, dito na lang tayo sa di baling mahirap na dumami yung babak. Kasi sa totoo lang guys, madali lang sana to kung paharap, dahil bumper lang tapos condenser nang makikita mo kasunod. Ditong tatanggal ka ba throttle body, engine intake manifold, tapos radiator pan. So yan, nailabas na natin. Papalitan na natin yan ng desiccant filter. So matapos natin anuhan yan, bugahan, papalitan na natin desiccant filter, tapos natin yan. Lahat ng gagawin dyan kailangan malinis. So yun guys, sa ngayon na ikabit na natin yung unit na condenser unit, kasama ang pagpalit ng desiccant filter, tune valve at shader valve. So pinaandar na natin at pares natin kung okay yung unit na ba. So yun yung natin yung guys. So ngayon chine-check kung okay yung pagkakabit ng natin at walang mga leaking. So kailangan i-double check nyo guys. So ako guys, pagka gagawa ako, dino-double check ko yan. So minsan gagaya niya, nagtatanggal pa ako ng gulong, dino-double check na kung maayos yung pagkapit ng yan. Yang hawak ko na yan yung ECB valve, kung maayos yung pagkakabit. At nakikita nyo naman, may bago tayo. So papalitan niya ng bago. So naikabit natin yan guys, pero on and off pa rin yung performance. So kailangan talaga ng bago, dahil hindi siya nag-maintain ng pressure. So bumibitaw siya ng maaga kahit hindi pa malamig, at nagko-close kagad. So ito yung bago. So kinakabit natin dyan. So yun guys, malapit na yung matapos guys, at maipipit natin ng husto. So ang ginawa ko nito guys ay dinukot ko na lang guys sa ilalim, dahil masikip sa ibabaw. At wala tayong lifter sa shop, wala tayong lifter kundi jack stand lang
ang gamit natin at itataas lang natin na kasya yung katawan natin at kamay. So dito guys, lahat na ano na natin. So ililik test natin yan. Pagkatapos leak test natin, so iba-vacuum natin. Pagkatapos vacuum na, ay kakargahan na natin ang preyon. So yun yung process na gagawin natin. Kailangan wag nyong kalimutan guys na i-leak test. Pag leak test, okay ang system, walang singaw, walang leak. Ngayon iba-vacuum ninyo. Vacuum, tapos ng vacuum, magre-recharge na kayo ng preyon. So dyan, sinisit up na natin. So ganyan yung process ng pag-ano ko, aircon service. So leak test, vacuum, tapos recharge. So yun lang ang process. Kanina sinisilip natin yung mga fittings kung may mga leaking, kaya sumuot tayo sa ilalim. So ngayon, kung makikita nyo dyan ay minimum yung pressure nya sa high at saka sa low yung natin. So pasensya na kayo guys sa video na to guys, dahil ang nag video nito ay yung partner ko sa buhay. So yan yung nag video nito. So nakalimutan niya na i-landscape, kaya ang video naka-portrait tuloy. So halalo lang yung video niya, portrait, landscape, ganyan. Kasi wala tayong taga-video ngayon dahil ang dalawa kong anak ay nag-aaral na. So minsan yung anak ko ang nagbi-video sa akin. So yun. So ganyan lang guys yung pagka ang aircon nyo ay or compressor nyo ay clutch type, maririnig nyo yun na maglalagutok o mag-engage. Itong clutchless, hindi nyo maririnig. Minsan na mapapansin nyo lang, pawala-wala yung lamig. So nawawala yung lamig sa loob naman. So ang nito, sisilipin kagad ninyo or ipatingnan ninyo sa technician. Agad focus kayo sa ECB kasi sa leaking yan. So low prone, refrigerant ang system. Minsan naman overcharge. Pag overcharge guys, hindi yan lumalamig din. So yan ang natin. So sana guys nakatulong to sa video na to sa inyo, sa mga inspiring na gusto matuto. Ito ay para sa mga baguhan, para sa gustong matuto, para sa mga nag-aaral, sa mga veterano dyan, shout out. Alam may idea na kayo. So pakis YouTube channel natin guys para lumaki pa yung sa channel, dahil bihira lang tayo maka-upload ng sobrang busy. Sa totoo guys, marami ng video na hindi ko pa na mapupulutan sana ng aral. Gawa ng busy, daming ginagawa dahil all up ginagawa natin ito. Aircon technician, chassis technician, engine, at soon to open or painting area at so yun yung natin plano. So yun lang na-share ko sa inyo guys. Pasensya ninyo yung video. Ito na may information sa mga baguhan. Sira ng mga clutchless. So pag test ninyo ng connector or kung may lumalabas na voltahe, ECB na kagad ang pagdudaan ninyo. Pero mas may scanner, makikita ninyo doon ang error sa HVAC. So hindi na kayo lalayo, mapapagaan yung trabaho nyo. Yun lang guys, maraming salamat sa pakikinig, panonood at sa suporta ninyo. Hanggang sa muli, susunod ng video. Good.